Bago ko umpisahan ang ating kwento ngayon, ay gusto ko muna kayong paalalahanan lalo na sa mga mahilig lumabas ng gabi o kaya sa mga taong mahilig mag-party. Lalong-lalo na kung wala kayong kasama. Tara at umpisahan na natin. Aalborg, Denmark, February 5, 2022. Ito ang unang linggo na inalis nila ang COVID pandemic restriction. Ibig sabihin malaya na naman ang mga taong lumabas. Kilalanin natin si Mia Steven. Si Mia ay isang 22 years old. Ni isa ay wala man lang criminal record ito. Pinanganak noong September 19, 1999. Nag-aral siya sa Bestemerlands Gymnasium noong 2016. Tinuloy niya ang kanyang kursong nursing sa UCN sa Aalborg. February 5 sa gabi ng araw ng Sabado, si Mia at ang kanyang kaibigan ay excited lumabas upang uminom, mag-happy-happy at syempre ito ay para mag-party-party. Katatapos lang ni Mia ng kanyang second semester. Sa gabi ng Aalborg, ang temperatura ay sobrang lamig. Nagsuot si Mia ng super sexy na damit kahit napakalamig sa Denmark. Nagsuot siya ng damit na kulay itim, pantalon na kulay itim at puting sapatos. Mahaba at blonde ang mga buhok ni Mia. Maganda at nakakaakit ang babaeng si Mia. Ang Aalborg pala ay ang Denmark's largest party street, kaya marami ang nagtutungo dito. Isa na si Mia roon. Ang dalawa ay palipat-lipat ng bar kung saan-saan sila nagpupunta at ang huli ay ang Hades Bar kung saan sila sumayaw at uminom ng marami. Nalasing ng sobra ang dalawa. Inabot sila ng alas 6 ng umaga. Ang bar ay sarado na pero si Mia ay sobrang hyper sa araw na yon. Gusto pang magparty ni Mia. Kahit hindi kilala ni Mia ay niyayakap niya at hinahalikan ang mga ito. Kahit sa bar lang niya nakilala ang mga lalaki. Bago maghiwalay ang dalawang magkaibigan ay nag-usap muna sila. Nasabi na lang ni Mia na sasakay na lang ito sa bus at kita-kits na lang mamaya. At dito na ang huling nakita si Mia ng kaibigan. February 6, 2022. 13 oras na mula nang mawala si Mia. Ang kanyang pamilya ay nag-alala na kung bakit hindi pa rin bumabalik ang dalaga. Ang una nilang tinignan at tinanong ay ang kanyang boyfriend. Nagbaka sakali sila na baka kasama niya lang ito o alam niya kung saan nagtungo si Mia. Nagulat sila sa sinabi niya. Hindi daw niya nakasama si Mia ng ilang araw na. Dahil dito ay kinabahan na ang kanyang pamilya dahil madalas mag-update si Mia kung saan siya at kung ano ang kanyang ginagawa. Lahat ng kaibigan ni Mia ay tinanong nila pero ni isa ay walang makapagsabi kung asan ang dalaga. Ang kanyang pamilya ay agad nagtungo sa Jutland Police Department at nag-file na sila ng missing person na si Mia. Kahit sa mismong Facebook ay nag-post na rin ang pamilya ni Mia at humingi ng tulong sa mga FB friends ni Mia at sa iba pang komunidad sa lugar na yon. Nag-imbestiga agad ang Jutlands Police Department. Kahit madalang ang kaso sa Denmark ay itinuring nilang isang case war scenario ito. Gusto nilang mahanap at masolusyonan ang kaso hanggat maaari upang mailigtas si Mia sa kapahamakan. Humingi na rin ng tulong ang mga pulis sa mga tao sa Aalborg kung sino man ang nakakita at pwedeng maging ebidensya sa paglutas ng kaso gaya ng taong witness o kaya cellphone na nakapag-record kay Mia o ang CCTV. Ang mga pulis ay nakatanggap ng 400 calls, mga picture at mga mensahe. Ang komunidad ay nagkaisa upang mahanap ang dalaga. February 7, 2022, 26 hours na ang nakalipas mula nawala si Mia. Humingi ulit ang mga pulis ng tulong sa mga tao kung may nakita ba sila o iba pang ebidensya ukol sa kaso ni Mia. Tinignan nila bawat sulok ang mga CCTV at kinausap nila halos lahat ng nakausap ni Mia sa bar. Nakita sa CCTV na nakatayo si Mia sa bus stop at sa tabi nitong gusali na may pangalang Neto ay may isang sasakyan ang tumigil. Kulay itim ito. Nakita sa CCTV na hindi naman pinara ni Mia o lumapit si Mia sa sasakyan, kundi ang sasakyan ang tumigil sa tabi niya. Ayon sa mga pulis ay maaring nagsabi ang driver na ihahatid na siya. Malamang napapayag si Mia dahil sa umagang yon ay matagal pa bago dumating ang bus. At dahil na rin sa sobrang lamig pa ng panahon, walang pananggalang sa lamig si Mia. Nakita sa CCTV na mula sa Jungfru Anigade Restaurant ay naglakad si Mia papunta sa bus stop malapit sa Neto. Nilapitan siya ng lalaki at kinausap. Sumakay naman si Mia sa sasakyan at mula doon ay hindi na nakita si Mia. Dahil sa ating bagong teknolohiya, ngayon ang sasakyan ay natukoy. February 9, 2022, 11:20 ng umaga. Nakita na nila kung saan ang address ng sasakyan. Ito ay sa Placonsloyd, isang 2015 Volkswagen Golf car at nagmatch ito sa kuha ng CCTV. Tinignan ang bahay ngunit wala ang Mia na hinahanap. Inaresto ang dalawang lalaki na nakatira roon. Ang dalawa ay magkaibigan lamang.
Tinignan ang background ng dalawa. Ang dalawa ay sangkot sa mga kaso noon, gaya ng panggagaya sa isang police officer para makapanood ng isang soccer game. Itinanggi ng dalawa ang akusasyon sa kanila, pero dahil sa sasakyan ay ito pala ang magiging solusyon sa kaso. Ang dalawa ay dinakip ng mga pulisya para kausapin at maimbestigahan. February 10, 2022, ika-4 na araw na nawawala si Mia. Ang pamilya ni Mia, kaibigan at ang komunidad ay umaasa na babalik si Mia na ligtas. Punta tayo sa imbestigasyon ng dalawa. Ayon sa mga pulis, ang isa ay pwede nang palayain, pero kahit na malaya na siya ay pwede pa rin siyang sangkot o suspect sa krimen. Ang isa naman na isang 36 years old na si Thomas Thompson ay naiwan sa kustodiya. Si Thomas naman ay pumayag na ma-detain muna sa kulungan at ang sabi pa ay kahit umabot pa ng 4 na linggo. Si Thomas ay isang electrician, kilala bilang mabait, galang, guwapo, malinis sa katawan. Isa rin siyang sarhento sa Armed Force at isa ring magaling sa judo. Ang sasakyan ay nakarehistro sa pangalan ni Thomas mismo. Siya ang pinaka-prime suspect sa krimen. Napatunayan ito ng mga pulis dahil sa GPS system ng kanyang sasakyan. Nakita ang mga rota na pinuntahan ni Thomas. Tinignan nila ang mga pinuntahan ng sasakyan at kung saan ito nagtagal. Pinag-aralan ng mabuti ng mga investigador. Pati sa kagubatan ay nag-ikot-ikot sila. May dala rin silang aso para matrace ang amoy ni Mia. May nakita silang susi, 2 breast spots at herban na pagmamayari ni Mia. Naisip nilang tumakbo si Mia para sa kanyang buhay. Nagpunta naman sila sa isang kagubatan. Ito ay sa Droning Lawn Stores Cove. Dito nila nakita ang mga butas na halatang ginamitan lamang ng kamay. Dito nakita ang iba't ibang parte ng katawan ni Mia. Ikinalat ng suspect ang mga parte ng katawan. 231 na piraso ang nakita nila sa mga butas na tinakpan ng lupa. Pinadala lahat ng mga nahukay sa crime lab para makuhanan ng DNA at malaman kung ito ba ay kay Mia mismo. February 12, 2022, lumabas na ang resulta ng DNA at kinonfirm nila na ito ay kay Mia mismo. Napag-alaman nila na ginamitan ito ng tsenso, matalim na kutsilyo at gunting. Ayon sa mga pulis ay namatay ang babae sa pamamagitan ng pagsakal. Ito ang paliwanag naman ng suspect na si Thomas. Nasabi ni Thomas na dakong alas 6:09 ng umaga ay tumigil siya sa harap ni Mia. Kinausap ito at tinanong kung gusto niya bang sumakay at ihatid na lang ito sa bahay niya. Pumayag naman ang dalaga. Nilalandi siya ni Mia kaya sila ay nagtungo sa Hammer Camp at dito ay may nangyari sa dalawa. Nagulat si Thomas dahil nung nalaman ni Mia na isa siyang sergeant ay nagwala si Mia at dito ay natumba si Mia at aksidenteng na twist o napilipit ang leeg ni Mia. Yun ang dahilan kaya namatay si Mia. Nagpanik siya sa pagkamatay ni Mia kaya inuwi niya ang bangkay ni Mia at dito niya tinadtad ang katawan ni Mia. Paiba-iba rin ang kwento ni Thomas. Dito ay nagduda ng mga pulis at investigador sa salaysay niya. Sinabi niya rin ang mga nagamit niya sa krimen ay sinunog niya ito lahat pero hindi niya matandaan kung saan niya raw ito ginawa. Pero hindi naniwala ang mga pulis. Ito naman ang komento o bersyon ng mga pulis. Niyayang ihatid ni Thomas si Mia sa kanilang bahay pero iba ang pinuntahan. Ipinunta ito ni Thomas sa Hammer Camp at dito niya ginasa, pinatay at pinagputol-putol ang katawan. Ang salaysay ni Thomas ay nireject ng mga pulis. Ayon sa nag-autopsy kay Mia na si Coroner Thompson, nasabi niya na noong June 23 ay pinagputol-putol ang katawan ni Mia at ang sanhi ng pagkamatay ng dalaga ay suffocation o nawalan ng hininga. Maaaring sinakal ito o ginamitan ng tali sa leeg. Ang salaysay ni Thomas na natumba ang babae at nabali ang leeg ay napaka-imposible. Yan ang komento ng nag-autopsy kay Mia. Dagdag pa na nag-autopsy na talagang ginalaw ang babae. Tumakbo si Mia upang iligtas ang kanyang sarili kaya nagkalat ang mga gamit nito sa kagubatan. Ayon pa sa mga pulis, pagkatapos ng ilang araw bago kinatay si Mia ay parang normal lang daw si Thomas. Lumalabas papuntang grocery, bumili ng mga pagkain at pumapasok pa sa trabaho na animoy walang nangyari. Kung nagulat o nagpanik daw ito sa nangyari ay hindi sana ganito na sobrang kalma lang niya. Ating alamin kung sino ba talaga itong si Thomas Thompson. Itong lalaking ito pala ay may nakakagulat na history ng krimen. Ipinanganak si Thomas noong June 18, 1985 doon sa SA Denmark tsaka sila lumipat sa Falcon Skald, isang maliit na bayan at may 500 na populasyon lamang. Kinuha siya ng kanyang lola at lolo sa kanilang lugar kung saan tahimik at walang krimen na nangyayari. Maganda ang karir ni Thomas dahil nakapasok siya sa militar at dito ay naging sarhento siya. Sumunod ay nag-aral siya at naging electrician naman ito. Sinabing magaling sa trabaho at mabait itong si Thomas pero isa rin siyang loner o yung gusto ay mapag-isa lamang. 2009, nakonvict si Thomas sa kasong Peeping Tom. Ito ay kung sa Tagalog ay paninilip. Nag-iwan siya ng bakas ng kanyang likido sa bintana ng kanyang mga sinisilipan. Ginawa niya rin
namatay nito noong 2005 at 2006. Talagang may sakit pala itong si Thomas. Noong 2010, ang DNA rin ni Thomas ay natagpuan sa isang bahay dahil habang natutulog ang mga babae ay sinisilipan niya ito at naglalaro ng kanyang junjun. Nag-iwan na naman ito ng bakas na likido. Ang mga koneksyon ng mga DNA nung nakalipas na krimen at ang krimen kay Mia ay konektado at iisa ang mga DNA nito. Iisang suspect, iisang may gawa. Salamat sa mga advanced DNA technology natin ngayon. Nagsalita rin ang ex-girlfriend ni Thomas. Sinabi niyang sobrang bait naman noon ni Thomas. Nag-iba lang ang ugali nito noong napabarkada ito sa mga lalaki. Lagi siyang mainitin. Gusto niya ng laging nasusunod at kung ayaw ng ex-girlfriend niya ay agad itong nagwawala. Nakonvict rin noong 2010 si Thomas dahil nag-break sila ng kanyang girlfriend ay tinanggal o pinutol niya ang preno ng sasakyan. June 2023. Pagkaraan ng ilang buwan at paglilitis, kinasuhan si Thomas ng murder at indecent treatment of corpse. Si Thomas ay nahatulan ng 16 years na pagkakakulong. Marami ang umalma dahil kung 38 years old si Thomas ngayon ay makakalaya siya sa edad na 54. Nangangamba ang mga tao na kung malakas pa ito ay pwede niya pang gawing ulit ang kanyang nagawa kay Mia dahil hindi na normal na tao si Thomas. Nasabi na sakit niya na talaga ang pagpatay. Hanggang ngayon ay umaapila pa rin ang mga pamilya at komunidad sa Denmark tungkol sa taon ng pagkakabilanggo ni Thomas. Kung kayo ang tatanungin, payag ba kayo sa 16 years lang na pagkakakulong kay Thomas? At bakit mga kabayan? At ano ang dahilan nyo? Pakisulat naman ang sagot nyo dyan sa baba mga kabayan, doon mismo sa comment section. Hanggang dito na lang ang aking video. Lagi tayong mag-ingat at huwag tayong magtitiwala kanino man at huwag gagala-gala lalo sa gabi. Salamat at God bless.